shit. Oh. Oh, ipon. Ah. Balik na tayo mga next timer. Hindi na tayo dumaan dito. Tayo. Yan, ito yung ating tiny house on wheels. Yeah. So, ayan yung Honda Navi 2023. Alam ko ang kaibahan ng Honda Navi sa may Pinas is ito, foot brake. Naka foot brake to mga next timer, no? Boy, next time hanap ay adventure, laging nasa biyahe, kalikasan ng takbuhan, sa mundong maingi tumatakas palagi. Ikaw ang laging pipiliin, kahit mahirap hagilapin, laging pakalat-kalat, kung saan nakarating di matukoy ang hangganin. Kalikasan, ikaw ang kanlungan, sa maingay na mundo, sa'yo laging bumabaling. Ikaw ang laging pipiliin, di kailangang pilitin, sa bawat lakad, sa'yo siya'y laging babalik. Sa handaan laging sagot, next time na lang, pasensya na. Laging may lakad parang hangin, biglang nawawala. Sa taas ng bundok o sa ilalim ng bituin, doon niya hinahanap ang katahimikang di maabutin. Yun, magandang umaga sa inyo mga ka-Jedi o mga ka-Jedi. Boy, next time na pala tayo. Yun, mga next timer. And nagbabalik tayo. And today episode is iba naman yung gagawin natin. Tayo ay magmo-motovlog mga next timer, no? And papakita ko sa inyo yung aking first bike. Kasi ito talaga yung unang-una kong bike eh. So, babiyahin na tayo. And gusto ko na magpasalamat sa mga bago nating subscriber. Tsaka yung kumaway sa amin sa daan ni Mrs. Subscriber ko yan. Ayun. Maraming salamat sa inyo. Tsaka doon sa tumawag kay Mrs. sa Superstore. Nag-grocery daw sila. May tumawag daw sa kanyang boy next time. Yun, medyo nakikilala na tayo, no? Ayun, medyo busy lang tayo. Pero upload tayo. Tsaka gagawa tayo ng content. Yan. So ngayon is mag-ride lang tayo dito sa Edmonton. Punta natin yung tiny house on wheels natin. And pakita ko sa inyo yung aking bagong bike. Let's go. Yun mga next timer, ito yung ating bagong ride. Ito yung Honda Navi 2023. Brand new siya nung binili ko. Nalagyan ko na siya ng 457 kilometers. 2023 kasi leftover lang to. Walang bumibili ng Honda Navi rito. Ayun yung mga e-bike natin. Dalawang e-bike ng takip ton. Tapos ano pa ba? Yun lang. Alam ko kalalabas lang nito sa Pinas eh. Mga next timer eh. So medyo sikat siya. Alam niyo nang affordable. Alam ko sa Pinas 55,000 to. Dito is 2,500. So isa siya sa pinaka murang motor dito at sa Pinas ng Honda. Ayan. O ayan yung bahay ko. Maliit kong backyard na hindi ko naasikaso dahil panay laboy lang din naman kami pag weekend. Ayan. So umpisa na natin. Ikwento ko na lang sa inyo kung bakit ito yung napili kong motor sa biyahe. At baka magdilim na eh. Alas 6 na. Let's go. Itong Honda Navi is nabanggit ko na yun, no? 2,500 lang siya. And hindi siya kagaya ng mga 50cc rito na hindi kailangan ng license na Class 6. Nakaraan Class 5 lang ako eh. And ayan, kaya naka 400 na ako. Ginagamit ko na siya pampasok. Tsaka ginamit ko nag-practice ako kasi nga magka-Class 6 ako eh. Pero yung unang take ko is bumagsak ako mga next timer, no? Hindi ko pa pala kaya. So bumagsak ako, nag-overspeeding ako sa school zone. Hindi ko kagad nakita yung sign. Na-disqualified agad ako. Pero tinuloy pa rin. Matagal yung road test, umabot din ng 40 minutes. Mas mahirap siya kung para sa kotse, pagdadrive ng kotse. Kasi ito, may ka ng
linya eh. Hindi ka pwedeng mag-drive lang basta-basta eh. Dito sa Canada, hindi ka pwedeng sumingit. Kung hindi kasya ang kotse, hindi ka pwedeng dumaan doon. Ito, red light, stop light. Stop tayo. Baba yung kaliwang paa. Bakit tuminto yung kotse? Okay. Ayan. Tapos lipat tayo linya. Ayan. Hindi ka peso sa may gitna ng linya mga next timer, no? Namili ka pag ganitong dalawang broken lane. Sa left side ka o sa may right side. Okay, alis na tayo. Full tank na. Dito, didikit ka lang sa yellow lane pagka kakaliwa ka. Pero hanggat maaari, huwag kang didikit ng yellow lane. Doon ka sa may broken lane. So, pagka nagmomotor ka, kailangan huwag mo isipin nakikita ka ng mga sasakyan. Huwag kang mag-assume. Medyo mag-highway tayo. Yung kaya lang ng motor natin. Yung 80 lang yung max at hirap nga to mag-80. Pero papasok tayo sa highway. Ang max speed nito as 82 daw eh. Pero medyo hirap siya pag kasalubong ako sa hangin eh. So itong motor ko is, siyempre ito na i-afford natin kaya ito yung binili natin. Tapos siya yung ginagamit ko pang work para mapahinga yung aking Toyota Tacoma pag naglo-long drive. So yung Toyota Tacoma, pahinga muna. Nakakasave ako ng gas kasi $5 a week lang yung gas ko eh. So malaki yung tipid ko sa gas. Yung titipid kong pang gas, ayun naman yung ginagamit pag road trip kami or nagka-camping, hila yung trailer kasi malakas sa gas pag may trailer eh. Highway tayo. Takbuhin natin 80. 70. Come on, man. 80 ka. Kaya mo yan. 78. Medyo pangat kasi. Pero kaya to. Lipat pa tayo sa linya. Mabagal si Nabi. Wala pa ako ina-upgrade dito. Lahat stock pa. Baka next year na at pa-winter naman eh. Konting ilang week ko na ito gagamitin. Yan, so dapat nagbigay ka ng distansya sa may harap mo kasi nga pwede mag-brake yung nasa harap mo o kaya pwede kang bunggoy sa likod. At least may tatalsikan ka pang malaking space. Huwag kang didikit masyado sa may harap mo sasakyan. Hanggat maaari mag-iwan ka ng malaking linya. Kaya nung kanina yung truck biglang lumipat ng linya, di ba? At least nakapag-brake agad ako. Medyo busy sa Costco, dahil papuntang Costco eh. Ito, medyo dikit tayo para yung nasa likod natin sa sasakyan hindi nakaharang doon sa traffic.
Sarap pala magmotor mga next timer, no? Itong Honda Navi, ito yung first bike ko talaga. Hindi ako nagmumotor sa Pinas. Nagmotor ako sa Pinas nung sa Romblon, kasi ngayon yung panglaboy natin eh. Hindi rin ako marunong na may clutch, kaya hanggang Honda Navi lang tayo. Pero hindi ko sinasara yung isipan ko na bibili tayo ng may clutch, no? Pero ayoko nang mataas yung CC at mahal yung insurance. Pataas ng pataas yung CC dito sa Canada. Mas pataas ng pataas yung insurance. Traffic, marami nagko-Costco. Tsaka balik na yung mga bata sa school eh. Ano tayo sa may maraming sasakyan. Dito na tayo sa may countryside road. Pangit lang suspension nito sa likod mga next timer. Siyempre, may reklamo ka pa ba? Pinakamura ng Honda to. Hindi ko alam kung malakas yung hangin sa mic ko mga next timer, no? Pasensya na. Oras ngayon is pala 7 ng gabi. Kasi umalis ako bandang 6:30 na eh. So mga pa 7 na to. Ang tagtag na Navi. Ano kahit matagtag to, love na love ko to. Range Road 262. Hindi ko nakikita ang street. Diretso lang tayo. Lang takbo rito. Yan ang bibilis ng mga sasakyan. Nagagaya ko tuloy speed nila. Nasa 70 tayo. Saan kaya ako liligo? Parang nalampasan ko na. Lumampas na yata ako. Ito yata. Dito tayo sa Conway Road 226. Tama ba? Hindi ko sure. Tignan ko muna yung mapa. Hirap sa gravel to sinabi. Pas ba ako? Hindi. Pwede pa eh. Pero dito na tayo dadaan. May daan naman dito. Kaya pangit yung daan. Ay maliit lang yung gulong natin. Payat pa. Mabagal lang tayo rito. Tingnan na lang natin kung may sasakyan sa likod na nakasunod. Feeling ko babagsak ako rito pag madulas eh. Pag nag-brake ako bigla, feeling ko tumba agad ako. Pangit yung gulong natin sa gravel. Anyway, adventure to. And adventure vlog tayo. Kaya diretsuin lang natin mga next timer. Alam ko mga ano nakatira dito, mga aboriginal eh. Mga native. Alam ko marami nakatira rito, mga native. Oo, ayos lang naman yung daan dito. Tingin ko dapat nilambutan ko yung pressure ng gulong ko eh. Wala man lang akong dalang pang tapal ng gulong tsaka pang hangin ah. Huwag na huwag akong mapla-plat. Puro mga farm dito. Oh, may aso. Shit. Laki. Laki ng aso. Kaya ako bilisan. Nahabol ako. Pitbull yun ah. Okay yan ah.
daanan tayo rito. Yun, di na gravel mga next timer. Ang ganda rito ah. Di pa ako nakadaan dito. Dito 70 naman ang takbo. Oo, countryside oh, mga next timer oh, ganda oh. Todo natin sa 17. Oh, dito na yata ako. O hindi pa. Saan na ako? Hindi ko na alam. O, yung susunod siguro. Baka itong susunod. O, dito nga siguro. Wala eh. Wala akong kasiguraduhan mga next timer. Wala sana sasakyan sa likod. Wala rin daanan. Diretso lang. Ito siguro. Kalsada ba yan? Hindi ko sure. Kalsada ba to? Ako ano pinapasok ko. Mga private property to. Tabi lang ako. Hindi ako sure eh. Mga farm na to. Ako kanina paglabas ko, hindi ako kumanan. Wala akong cellphone holder eh. Ano? Dito na kaya tayo. Stop Naki. Oh, mga ano rito, mga native. Yung Naki, salita yata nila yun eh. Gravel na uli. May construction daw dun. Oh, ang dulas. Nakakatakot i-drive yung Navi sa ganito. Kailangan naka ano ka, Navi tire. Iba na to. Shit, may aso. Shh. Ay, ng aso yan. Sasemp lang ako eh. Ay. Oh my god. Biro po. Nahulog yung phone ko. Saan siya nahulog? Nahulog yung phone ko. Saan ka nahulog? Makita ko pa. Baka doon nung pag 70 ko bad trip. O baka doon nung hinabol ako ng aso. Bad trip.
Shit, pabalik pa ako doon sa may aso. Hindi ko siya siniper. Pahabol na naman tayo doon sa aso. Ito mahirap eh. Ay, phone ko. Come on mate, asan ka na? Ay. Huh? No. Yan. Nakita ko rin. Shit. May phone. Balik na tayo mga next timer. Huwag na tayo dumaan dito. Ay, buti na nakita pa kita. Itong mawawala. Isipan lang ito, pati wallet ko. Okay, I think we're good to go. Tara na. Balik tayo. Ayun ko na magpahabol doon sa aso. Safe na tayo, nandito na tayo. Ay, wala pa yung cellphone natin. Medyo matindi experience sa akin ito. Nakapupunta sa lugar na hindi ko alam. Tayo sa may dinaanan natin kanina mga next time. And dadaan na ako doon sa may 100. And gigilid na lang ako pag may mag-overpass. Ito mga next timer. Ito yung 100 ang takbo. Dito pupunta sa may parking ng aming RV. Ito ayokong daanan kaya ako dumaan doon. Kaya lang pangit pala daan doon mga next timer. Hindi ko na ulitin yan. Dito na lang. Bayaan ko na lang sila mag-overtake. Gigilid na lang ako pag overtaken ko sila. Hirap siya mag-80 oh. Lakas ng hangin. Wala pa naman sasakyan sa likod. Pag may sasakyan na sa likod, yan, gilid na ako. Yan na. Overtaking natin. Dalawa. Saka natin balikan ulit. Yun. Dito yung corn maze eh. Paliparan natin yan doon mga next time para makita natin yung bagong design ng corn maze. Dito yan. Hindi na ako dadaan doon. Yung motor magpipisay niyan. Lipat na tayo.
Okay, nandito na tayo sa ating paradahan ng Tiny House on Wheels. Lapit lang sana to kung hindi ako nagpaikot-ikot pa Daan-daan pa ako dun, delikado pala dun. Yung mga asong hindi nakatali. Ang sarap ilong ride nito ni Nabi. Sunod long ride natin yan. Oh, kulain mo oh. Ang dumi niya na oh. Saan yung wallet ko? Wala na yung cellphone ko, wag na yung wallet. Marami tayong ID dyan. Kailangang tawag na naman. On. Cute lang na itong RV na to. Ito may mga nakaparada ring bangka. Yan. Merong malalaking RV. Saan na yung RV natin? Hindi po. Ay, nalalaki oh. Parang mga bahay na yan. Lalaki ng loob niya. Papainit muna ako. Nilamig ako dun eh. Parehas ng RV namin yun ah. Ito tayo. Yan, ito yung ating tiny house on wheels. Yeah. So, ayan yung Honda Navi 2023. Alam ko ang kaibahan ng Honda Navi sa may Pinas is ito, foot brake. Naka foot brake to mga next time Alam ko yung bagong Navi ngayon, siguro dahil 2025 nandito na yung brake. And tingin ko itong tawag dito, nalimutan ko, engine stop. Oh yan, engine stop nga. Yan, tsaka yan, alam ko wala yung nasa Pinas na ganyan eh. Pero halos lahat parehas na. Dagdag lang yung ano eh, yung suspension. Pero okay na okay siya sa ano ko, sa pagko-commute. Tipid sa gas, sakto lang yung bilis. Okay lang mag-drive ka ng mabagal sa mga 100 kaysa mag-drive ka ng mabibilis na motor sa mabagal na kalsada Kung nasa 60 ka lang naman, bakit malaking motor pa, di ba? So ito, enough na to sa akin. Pero siguro balang araw, di ko masabi, pero feeling ko hanggang 400cc lang ako. Kasi pataas na ng pataas ng insurance, pataas ng pataas yung CC. Ito 400 a year yung insurance nito eh. So ayan ang ating Honda Navi, mga next timer. Old school pa siya, karburador, ganun din kagaya sa Pinas. Drum brake, na-adjust ko na rin yung drum brake nyan eh. Meron lang siyang electric start tsaka kick start. Kung malobat man eh, hindi ka na ititirek, mawalan man ng battery. Pasukin muna natin ang ating tiny house. Yun. Kagaling lang namin sa camping na tong last weekend nag-vlog ako pero parang ayoko i-post dahil wala naman akong bagong maipapakita sa inyo. So nag-iisip pa ako ng mga idea ng bagong post. Dahil yung camping namin na yun, hindi ako masyadong nag-vlog para yung ilasapin na lang natin yung moment Pag nagbablog ka medyo hindi mo na yung moment Yan ang aming tiny house. Gusto natin ilaw kasi hindi pa nakaka-tour dito. Uy no, si Boy next time
Motovlogger, oh. Ito, bunk bed. Ito, bed din to, double bed. And bed namin ni Mrs. Tumatabi pa si Bunso sa amin eh. Pero susunod dito na yan. Aming washroom. Yan. Washroom. Nodoro. Bathtub. Ang ating fridge. Yan. May biro pa. Oh, may freezy. Malamig pa. Microwave. AC. Nagamit namin yan last week kasi mainit. Tapos kalan. Sink. Yan. Ay, baba ko muna ito helmet ko. Boy, next time, hanap ay adventure. Laging nasa biyahe. Kalikasan ng takbuhan. Sa mundong maingi, tumatakas palagi. Ikaw ang laging pipiliin. Kahit mahirap hagilapin, laging pakalat-kalat. Kung saan nakarating, di matukoy ang hangganin. Kalikasan, ikaw ang kanlungan. Sa maingay na mundo, sa'yo laging bumabaling. Ikaw ang laging pipiliin, di kailangang pilitin. Sa bawat lakad, sa'yo siya'y laging babalik. Sa handaan laging sagot, next time na lang, pasensya na. Laging may lakad parang hangin, biglang nawawala. Sa taas ng bundok o sa ilalim ng bituin, doon niya hinahanap ang katahimikang di maabutin. Kalikasan, ikaw ang kalungan. Sa maingay na mundo, sa'yo laging bumabaling. Ikaw ang laging pipiliin, di kailangang pilitin. Sa bawat lakad, sa'yo siya'y laging babalik. Ang alon ng dagat, kanyang kasamang Okay, so humuni. magagabi na mga next timer, no? Kaya hanggang dito na lang muna, no? Sana nag-enjoy kayo sa aking munting adventure. Medyo mahaba-haba dahil kung saan pa tayo nagdadadaan eh. Pero paalam na muna sa aking Nabi, aking mini moto. Yan, mini moto yung tawag dito sa ganito eh. Itong Nabi is parang scooter lang siya, parang brake lang yung nabago. Nandito yung brake. Pero the rest is puro pigana lang. So uwi na ako, hinahanap na ako ni Mrs. no? Hanggang dito na lang mga next timer, no? And yun, maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe sa aking channel. Next time. Okay.